So magandang hapon guys, RVTV. Ganda ng panahon ngayon. And ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. Nagpa-practice na ulit ako since bago naman yung action cam ko. So I'm using DJI Osmo Action 4 which I bought last month sa sale. So for today's video, yung isa ko ganito kasi yun, yung isa kong tropa bumili rin siya ng Osmo Action 4. But ang naging problema, hindi na process ng DJI mismo. Ewan kung bakit. Yung variation na nabili niya is standard combo with isang SD card, 64 gig SD card. Hindi siya tinanggap. Meron siya, bumili na siya ng ND filter. Naka-ready na siya, bumili siya ng mga accessories katulad ng ND filter, mga helmet mounts, something like that. Tinamad na siya bumili kasi nga wala na sa sale, nasa almost na uli, balik presyo na 14k yata, 15k, something like that. So yeah, so sabi niya, since meron naman akong Osmo Action 4, meron din siyang ND filter, benta na lang niya sa akin. So ang presyo pala nung ND filter na to na Telesin is 1,300. Included ang CPL, ang ND8, ND16 at saka ND32. For now, wala nakakabit na ND filter ngayon sa shot na to. Naka D-Log M ako na settings, naka normal settings lang. Naka D-Log M tapos yun. Yung mga exposure naka normal. Ito yung shot niya, walang ND filter na naka-attach. Grabe traffic dito. Since may sunrise pa naman na kaunti, anong oras na ba? 5:45. So since may sunrise pa naman na kaunti, magagamit ko pa yung ND filter dito sa part na to. Kasi itong part na to is tutok ang araw eh. So itatry ko siya ngayon dito. Then mag-i-switch na rin ako ng POV. Palit muna tayo. So ikakabit ko na yung ND filter ko ngayon. ND8 siya. ND8. Medyo nag-aalangan pa ako eh. Parang hindi kasi siya super fitted. So ito. Change POV. So nakita nyo na naman kanina yung shot ng walang ND filter. So ito siya ngayon, na naka-ND filter. Ay, teka, babaguhin ko pa yung settings na ito. Okay, wait lang. Okay, be right back. Nabago ko na yung settings. Dito tayo sa may gitnang part ng highway para nandito kasi yung araw eh. Yan. Ito, nakakabit na yung ating ND filter, ND8 siya. And ang settings nung camera ko ngayon ay naka manual mode sa exposure. Simula tayo sa shutter speed. So ang naka-settings kasi ako ngayon ng 4K 30 FPS. So babase ako sa FPS pag mag-e-edit ako ng shutter speed. So ang shutter speed ko ngayon, di ba 30 FPS, ito times 2 mo. So ang mangyayari is 1/60 ang shutter speed. Yung ISO ko ni-reduce ko lang sa 100. So ito siya. Tapos naka D-Log M din pala to. So yun na yan. Order lang kasi ako ng kape sa McDo eh. Sinabay ko na rin yung pag-testing nung ND filter. Hindi ko alam kung maganda siya. So mamaya i-ano ko na lang, explain ko na lang. So yun, currently hindi ako ngayon naka ND filter, naka stock lens lang ako ng DJI. And ito yung kanyang itsura. So kung mapapansin nyo kanina, ang epekto ng ND filter is syempre mababaan yung exposure, parang matitimpla niya. Depende na lang sa kung anong ND ang ginamit mo, kung ND8 or ND16, 32, something like that. Pero in real world, dito sa Pinas,
parang pansin ko magagamit mo lang talaga halos is ND8 at saka ND16 kasi hindi naman dito sobrang bright unless nasa beach ka, yun magagamit mo yun. And isa pang naging epekto na napansin ko, kasi nanonood din ako ng mga reviews meron din ako mga nakikitang reels sa Facebook na yung mga motovlog, mga biyahe. Sino nga ba yun? Basta may nakita akong ganong nagkakaroon ng motion blur yung paligid ng yung paligid, yung corners ng video. And ayun, chinek ko yung may tumalbog na bato ba yun? So may tumalbog na bato. So nakamit ko yung motion blur na yan gamit ang ND8, tapos binabaan ko yung exposure at saka shutter speed. Titimplahin mo yun, hindi yun basta lagay lang ando na, hindi yun ganon. Basta lagi kang dedepende sa, for example, ang settings mo is 4K 30 fps. So kung ganon, ido-double mo yung FPS dun, i-edit mo yung kanyang shutter speed, gagawin mo siyang 1/60, 30 plus 30. Ganun ang mangyayari. Kung 50 fps, so 100 ang settings ng shutter speed mo para makuha mo yun, yung motion blur. And yan, ganun din sa 60, tatimes 2 mo lang, gagawin mong 120. Grabe, traffic na dito Hindi ko kasi masyadong nagamit ng maayos kasi paggabi na. Para na kasing useless ang ND filter kapag madilim na. Siguro magagamit mo lang is ND8. Hindi, yung CPL pala. So palit muna tayo ng POV. Yung CPL kanina nung ginagamit ko, parang meron siyang konting shade. Parang tinimpla na niya din ng konti yung exposure. Parang nawala yung sobrang exposed ng langit or paligid mo, yung maliwanag. Parang nagkaroon ng buhay. Parang na-revive niya yung kung ano talaga yun nando sa image. Grabe, traffic na dito. Dati hindi naman ganito ka-traffic dito sa Talipan, ngayon traffic na sobra. So ayun nga, magagamit mo siguro yung ND16 hanggang 32. Parang tingin ko hindi ko magagamit yun palagi. Although nagra-rides naman ako ng kainitan ng araw, yung talagang tirik maliwanag, pero feeling ko hindi ko ma-maximize yun. Kaya dito lang ako mag-stick sa CPL at saka sa ND8. So yun lang, sana nakatulong ako. Ewan ko kung naging informative ba yung video ko or what, pero based lang sa experience ko, ganon. Ang paggamit ng ND filter is laging, hindi lang siya basta salpak lang. Pwede naman, pero kung may desire ka na, kung meron kang specific na gustong makuha, kailangan mo timplahin siya sa shutter speed at saka sa ISO. Lagi ka magmamanual if you're using DJI Osmo Action 4 or 5 or kung ano man, doon mo siya titimplahin, hindi sa salpak lang basta. So yung presyo pala nito, binili ko siya kasi as bundle. Actually sa tropa ko siya. Bumili nga, as I said earlier, bumili nga siya ng Action 4 pero kinansel naman mismong DJI. Di ko alam kung bakit, siguro mali lang ng pricing. Ay bumili siya ng accessories. 1.3 talaga siya sa Telesin yung bundle, from CPL, ND8, ND16 at saka ND32. So binenta na lang niya sa akin ng 1K. Ayun, so kinuha ko na lang. Shoutout kay Renzel. Shoutout. So yun, sana naging informative yung aking video. And kung ngayon ka lang napadpad dito sa channel ko, bala ko na talagang mag-upload madalas. Kasi last upload ko yata is 2 years ago, 2023 pa. So yun, bala ko na talagang mag-focus din dito. Kasi madalas din naman ako lumalabas. So ayun, see you on the next video.